Lisa, Sandro, Romualdez at Marcos Jr. bigo sa Congress. May mga nag-aatrasan na maging co-author dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, akala ko ba sabi ni Redon tuloy-tuloy na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ano itong balitang ito na nag-aatrasan na? Naku po. So yun po mga barateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV. Nga po pala isa sa mga barateros brothers. At ngayon ay pag-uusapan na naman natin, eto na namang nangyari na nagsisiatrasan na ang mga buwaya sa Congress. Ba ano ito? At eto, may mga nagpapanggap ng mga kongresista na kunwari ay sang-ayon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, pero bandang huli ay manglalaglag din naman pala. Aba, ano to? Anong klase to? Parang pinapalabas ba ng ibang kongresista na boboto sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero yun ay isang malaking it's a prank lang? Ganun ba yun? Yun ba ay matatawag na na parang niloloko na lang nila si Marcos Jr., Romualdez, Lisa at Sandro the Charis Pimpenko? No, so grabe itong balitang tong at mamaya ay babasahin natin yan at ipapakita natin yan sa screen. No? So syempre, bago natin doon simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga, no. Alam naman natin na halos hininga, utot ng mga kongresista, ng ibang mga politikong nasa mga kamay ng mga Marcos etong impeachment ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Yung amoy ng hininga nila, yung amoy ng utot nila ay impeachment na. 'Di ba? Kasi halos araw-araw na halos panaginip at umaga, tanghali hanggang gabi, hanggang midnight snack nitong mga kongresista, mga ibang mga politiko na hawak ni Marcos Jr. ay puro na lang impeachment ang nasa utak. Kaya ngayon, eto nga talagang kamakailan lang din sinabi ni Kokey, si Kokey na kamukha ni Kokey, etong si Redon, na sureball na daw, 100% na daw na may impeach si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ko lang alam kung etong si Redon ay kasama ba to sa mga kongresista na babaliktad, or kasama ba to sa mga kongresista na nagpapanggap lang. Nagpapanggap itong umpisahan muna natin po yung kwento dito sa mga nagpapanggap ng mga kongresista. Kasi ang mangyayari, kagaya na naman nung nakaraan, nung nakaraan na impeachment ni BP Sara. So mangyayari, kapag hindi sila pumirma sa impeachment ni BP Sara, mawawalan sila ng pondo para sa kanilang mga distrito. So ngayon, napag-isip-isipan ng mga ibang mga crocodile na hindi naman pwede lagi na lang kaming sumusunod sa sa galaw nyo, no? Hindi naman pwedeng laging sumusunod sa galaw nyo. So ngayon, hindi pa naman din to 100% sure, pero bumubuo pa lang sila. So bumubuo pa lang, or nangihikayat pa lang sila na sakyan na lang muna natin itong kagustuhan ng mga Marcos. Etong kagustuhan ni Sandro. Kasi 'di ba kamakailan lang nag-head count daw etong si Charis, si Charis, 'di ba? Etong si Charis ay nagbibilang na daw ng mga ulo na mga pipirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, yung ibang mga kongresista, parang tingin mo sa amin, parang binabata mo kami Parang sinisiga mo kami dito porket presidente nabangag ang tatay mo, 'di ba? So ganun yung dating sa ibang mga congressman. Ngayon, nagkakaroon ng plano na magpapanggap ang ibang mga kongresista
magpapanggap ang ibang mga kongresista na sasang-ayon sila dito sa impeachment. Pero bandang huli ay babawiin din nila. No? At ang masaklap pa dito ay lilikumin nila lahat ng ebidensya na nagkakaroon nga talaga ng bayaran diyan sa loob ng Congress para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po, maganda to mga banateros, mga kabiyaga. Kung sakaling totoo to, no? Kung sakaling totoo to ay talagang talagang nakakatuwa dahil for the first time may mga yagbuls pala etong mga kongresista na to. Akala ko matapang lang kayo dahil sa mga kabit nyo Yun pala kahit papaano pumapalag din pala kayo. Pero sana nga totoo, no? At ang hirap din naman din kasi nun. Alam nyo, naiintindihan ko din yung ibang mga kongresista Pero syempre, sa panahon mo ngayon, kailangan mo ng tumayo sa prinsipyo mo, ipaglaban mo yung dignidad mo, 'di ba? So kung inaapak-apakan 'yan, hindi pa pwede 'yun. 'Di ba? Kung inaapak-apakan na yung prinsipyo mo, hindi pa pwede 'yun. So kailangan mo labanan 'yun, 'di ba? So ganyan na parang binabata-bata kayo diyan na ni Charis Marcos. May anak pala si Marcos na pangalan Charis. Yang binabata-bata kayo diyan ni Charis Marcos, kailangan yung pumalag. Diba? Putang ina, kailan lang yan Tsaka batang-bata pa yan. Kayo mga puti na yung mga kuyukot puti na yung mga bulbul nyo dyan sa Congress Nagpapabata kayo kay Charis. Hindi pa pwede yun. Dapat pumalag kayo. So kung totoo man, itong balitang to, na nagkakaroon na nga ng kampihan dyan, no? Ay talagang goods yan, no? Talagang maganda yan. Kaso nga lang, ang iniisip ko din, paano kung pagtapos ng impeachment or pagkatapos ng botohan tsaka ibibigay yung mga pondo nyo. Yan ang masaklap dyan. 'Di ba? So yan ang masaklap dyan na aantayin muna nila Charis, nila Sandro Marcos na matapos yung impeachment sa Congress bago nila i-release yung mga pondo para sa mga distrito. Yan din yung iniisip ko. Kaya sabi ko, medyo alanganin. Medyo hindi ako masyadong naniniwala na at hanggang kailan sila magpapanggap na kunwari okay na okay sila sa kagustuhan ng mga Marcos na i-impeach si Sara sa Congress. Hindi nyo niniisip ko Kaya sabi ko, okay. So, hindi natin alam. Itong balita na to ay 50-50 pa lang, no? Tsaka ito, yung about naman sa magpapanggap, medyo talagang kapanipaniwala kasi halos lahat naman ng mga politiko, plastic Hindi totoo, tamaan ng bato-bato sa langit ng tamaan, wag magalit. No? At hindi ko naman din nila lahat. Siguro mga 5% sa mundo ng politics dito sa Pilipinas ay hindi plastic. 5% lang. So ibig sabihin yung 95% puro plastic. 'Di ba? Hindi kasi uso naman yan, nagkikipagplastikan. Alam naman na natin yung Congress na yan, bandang huli. Unang-una, ilalaglag din nila si Marcos. At sila mismo ang magsasabi kung ano talaga yung pinaggagawa ng magpinsan diyan sa Congress. Malalaman ng buong Pilipinas yan. Hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng sila lang yung masama tapos si Romualdez at si Marcos, si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos ay magiging mabuti sa mata ng taong bayan. Hindi papayag yung ibang mga politiko dyan. Kahit papano may mga utak pa din naman yung mga yan kahit puro kwarta ang nasa pag-iisip niyan hindi nila din yun. Tsaka ito pa, talagang saksi naman tayo lahat na nangyari yan. Yung mga ganyang sitwasyon sa panahon ni Pangulong Duterte, 'di ba? Yung ibang mga congressman diyan, todo kapit kay Pangulong Duterte, todo sipsip, kaya katulad na lang yan nila Barbers, ni Kokay, yung putang ng mukhang alien na si Kokay na si Ridon, 'di ba? Dating mga todo kapit yan kay Pangulong Duterte, 'di ba? Todo yan? Todo sip-sip, todo papuri kay Pangulong Duterte, lalong-lalo na sila Barbers. Etong si Ridon,
May sinabi pa nga dati si Barbers na sana ma-extend pa daw ang pagiging presidente ni Pangulong Duterte, pero bandang huli, isa din siya sa tumulig sa kay Pangulong Duterte mapatungkol sa war on drug. Diba? So, ganyan talaga. Uso yan. Uso yan. Kaya itong mga Marcos, ngayon, mahal na mahal ng mga kapwa nilang politiko yan. Pero pagdating ng pagtapos ng termino ng mga yan, unti-unti rin nilang ilalaglag yan. Ilalaglag nila. Naku po. Kaya kabisado na natin sa tinagal-tagal ba naman na ang daming buhaya. Hindi lang naman ngayon nagkaroon ng buhaya nung panahon ni Aquino, ni Erap, ni Gloria, 'di ba? Ni Ramos. So may mga buhaya na noon, no? Mas dihamak na mas marami lang ngayon ng panahon ni Marcos ulit, 'di ba? So talagang mangyayari yan at talagang yan, 'di ba? Una-una nasaksihan din naman natin. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa pagiging kaplastikan ng mga politiko, katulad na lang ni Remulla. Yung magkapatid na Remulla, 'di ba? Si John Vic Remulla at si Boying Remulla. O pinost ko yan sa Facebook page ko. Noong panahon na napapakinabangan nila si Duterte, magkasama sila. Best friend. Oo, best friend. Pero nung wala na silang pakinabang kay Tatay Digo, ngayon na, binibira-bira na nila at kung ano-ano na yung pinagsasabi nila. Alam naman na natin yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga kongresista na sunod-sunurang kay Marcos, yan din mismo ang mga manglalaglag sa kanya bandang huli. Hindi na bago sa atin yan. Hindi na rin talagang masasabi natin na hindi na yan bagong palabas. Lumang palabas na yan na inuulit-ulit lang. Pero ang kinagandahan nga rito, kung sakali man na totoo na nagkakaroon na ng parang martial law. Martial law ba tawag? Nagkakaroon na ng pag-aaklas diyan sa Congress dahil sa ginagawang pangungontrol ng mga Marcoses. Talagang maganda ho yan, ha? Oo, kasi una-una malapit na ang 2028. So ilang years na lang. Pagpatong ng 2027, diyan na, magkakaroon na yan ng medyo mga bumabalik. Sa totoo may mga bumabaliktad na ngayon eh. Hindi lang nagpapahalata. Diba? May mga bumabaliktad na ngayon na hindi lang nagpapahalata. Siyempre, alam naman nila kapag nagpahalata sila na maka-Duterte sila or Duterte ang susuportahan nila o mas gusto nilang Duterte kaysa sa Marcos, alam na nila ang kakahinat na nila. Pwedeng gurgurin sila or pwedeng buhayin yung mga matagal ng patay na kaso at itatapal ulit sa'yo para lang makulong ka. Kagaya ng ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Ilang taon na yung kaso na yan? Halos 5 taon, di ba? Halos 5 taon na pero binuhay nila para lang makulong si Pastor. So ganyan na ganyan din ang gagawin nila kapag ikaw ay kumampi sa mga Duterte. Pag nalaman nilang hindi ka nila kayang hawakan sa leg. So sana nga magkatotoo yan. Yung pag-aaklas na yan, ano kayang reaksyon ni Ma'am Shitars, ni Charis, tsaka ni Ngagba dyan, no? Oo. At ano kaya ang reaksyon ni Martin Romualdez na yung mga inaasahan niyang mga bataan ay unti-unti nang magkakalasan sa kanya. Alam nyo, speaking of, total, napag-uusapan naman na natin yung Congress lahatin na natin ng issue about sa Congress. Yung lakas CMD pala, 'di ba, kamakailan lang ay nagsikalasan na kay Martin Romualdez. Tapos nabalitaan natin na itong si Martin Romualdez at Marcos Jr. ay nag-aaway na, 'di ba? At nabalitaan din natin na yun ay isang palabas lamang. No, isang palabas lang daw pala 'yon. Para bandang huli kapag tinumbok na nila si Chis Escudero na ipapalabas nila sa taong bayan na si Chis Escudero ang mastermind ng nakawan sa pondo ng bayan, may katuwiran sila, 'di ba? Ito pa nga isang balita yung pag-freeze down ng bank account ni Martin Romualdez ay 12 days lang. Aba, totoo kaya ito, mga banateros, mga kabiyaya? Nabalitaan nyo na rin ba yun? Pinagpapawisan tayo kahit naka-aircon kasi bago tayong ligo ngayon. Nabalitaan kaya ninyo yun? Ako kasi na medyo, may narinig kasi akong balita na yung bank account ni Martin Romualdez ay pinris
Pero 12 days lang. Aba, totoo kaya yan? Kung ganun man na totoo yan, na 12 days lang ipinraise ang bank account ni Martin Romualdez, talagang etong nangyayaring awayan sa pagitan ni Marcos Jr. at Martin Romualdez ay isang peki lang talaga. 'Di ba? Kung sakaling totoo 'yun, ha? At etong plunder na isinasampa sa kanya ni Boying Remulla ay talagang peki lang din, no? So grabe. Kaya minsan kailangan din natin talaga munang mag-antay, mag-imbestiga at makiramdam sa mga nangyayaring issue. Lalong-lalo na dito sa mga magpinsan na to kasi magaling sa palabas tong mga to. Magaling gumawa ng pelikula, ng drama para paniwalain at pagmukaing tanga yung mga Pilipino. So eto mga banateros, no, babasahin natin, ha. O yan, tagilid lang tayo, lalabas natin yan dyan. Eto, nagsiatrasan na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon umano sa isang scooper, wow, ano tong scooper na to? ng Politico News. May mga mambabatas na umano'y nagpapabura ng kanilang pangalan sa listahan ng mga may akda ng resolusyon. Hindi bababa sa 100 mambabatas ang humiling na alisin ang kanilang pangalan bilang mga may akda ng resolusyon dahil sa pangambang backlash. Nako. Ano kaya to, no? Ano kaya itong nangyayari na sa Congress? No, ilang kongresista nagsiatrasan umano sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nagkakaroon na ba talaga ng matatawag na pag-aaklas diyan sa Congress? Siguro hindi nyo na rin siguro kinakaya, no? Hindi nyo na rin siguro kinakaya yung mga pinaggagawa sa inyo ng mga Marcos, no? O, biruin mo, ha? Mawala. Parang ano kasi, para kayong, alam mo yung bukod sa, yung ginagawa sa amin ng panggagago ng gobyerno, sa aming ordinaryong mga Pilipino, parang mas lalong ginagawa sa inyo, eh. Hindi nyo ba naalata yun? Isipin nyo, yung pondo para sa distrito nyo. Kasi hindi naman ng mga Marcos ang masisira diyan sa mga distrito nyo. Dahil alam na ng taong bayan na sira na sila. Una-una, dami kayo diyan. Una-una, halimbawa ako, isa akong kongresista dito sa isang distrito sa Tagaytay. Oh. 'Di ba? Tapos, etong isang distrito na hinahawakan ko, tawag dito, hindi ko mapaganda. Dahil pinipigilan nga yung pondo ko nitong ni Sandro Marcos or kung sino man yung nagko-control ng mga pondo dyan sa Congress. So, sino masisira? Diba yung politikong nanalo or hinanal doon sa distritong yun? Kung sino yung politiko na yun? Kaya tama lang na talagang pumalag na kayo, eh. Na talagang mag-aklas na kayo. Or labanan nyo yung panggagago na ginagawa sa inyo ng mga Marcos. Panggagago yan, una-una, hindi naman nila pera yun. Ba't pera ba nila yung mga putang ina nila? Hindi naman pera nila yan, eh. Diba? Yung pera na yan ay para yan sa mga tao dun sa mga distrito. Kung pipigilan nila yan dahil gusto nilang magpapirma or gusto nilang pumirma ka muna sa impeachment bago mo makuha yung pondo, ay isang malaking katarantaduhan yan. Isang malaking kagaguhan yan. Isang malaking kabulastugan yan. 'Di ba? So hindi talaga dapat ginagawa yan sa inyo. Kaya ako sa inyo, so tutusin, ang dami-dami niyo diyan. Ilan kayo? 300 plus na mga kongresista. 'Di ba? So tutusin, kung nanghihinayang kayo sa makukuha niyo mga pera, tiba-tiba na yung mga bulsa niyo. Ilang trilyon na ang nawawalang pera ng taong bayan. So ibig sabihin meron na kayo. 'Di ba? Siguro sapat na 'yon para ibagsak nyo naman si Marcos. Para sabihin nyo yung tunay na nangyayari diyan sa Congress. 'Di ba? So tama na 'yon. Nakakuha na kayo ng mali-maleta, eh. Ngayon, ilan ba yung kalaban nyo? Si Marcos, si Romualdez, si Lisa, si Sandro,
Si Boying Remulla, 5. O si John Vic Remulla, 6. O isama mo pa si Trililing, si Torre. Sige, kasi total mga mga uto-uto naman yung mga yan. 'Di ba? O ilan? 10. 10 sila laban sa 300 na kongresista. Sabihin nyo na yung 50 doon kakampi pa rin ng mga Marcos or kakampi or hindi kayang labanan ng mga Marcos dahil sa ginagawa nila ngayon. 'Di ba? So sobrang dami nyo. Natitiis nyo yan, ginagago kayo. 'Di ba? Puta na, siga-siga nyo sa inyo, sa lugar nyo, sa distrito nyo, pagdating dyan sa Malacanang, pagdating sa Congress, binabata-bata lang kayo. Puta na, ang sagwa nun. Ako, di ko kaya yun. At never naman ako naging bata, never ako naging bataan ni ganito, ni ganyan. Kahit ngayon na kami ay isa ng grupo ng Banateros Brothers, sa Banateros hindi uso yung yung bata-bataan, yung bata ko to, si Jay, bata ko, sige, walang ganun sa amin, lahat kami pantay-pantay. Hindi uso sa amin yun. Putay na kayo, pumapayag kayo na binabata-bata lang kayo ni Marcos Jr. at Martin Romualdez. Lalong-lalo na si Charis. Di ba? Lalong-lalo na si Charis, binabata-bata lang kayo. Oo, alam naman na natin na siya ang the youngest trillionaire pork barrel king. 'Di ba? Alam naman na natin 'yun. Pero putang ina, sisirain niyo yung pangalan niyo para lang diyan sa mga 'yan. Ilang taon na lang itatagal ng mga 'yan Tapos sisirain niyo. Alam niyo sa panahon ngayon matandain ng mga Pilipino, kahit congressman ka lang, gusto niyo matulad kila Paduano, kila Fernandez, kila Kimbo, sino pa ba? Kay Abante. Diba? Si Abante hindi naman nanalo yung hinayupak na bishop na yun Ano yan Buisit yan hindi naman bishop yan. Bishit yan, bishit. Diba? Gusto nyo matulad sa kanila? Tingnan mo, sira sila ngayon. Ayan, katulad yan. Sila Luistro, sila Ridon, sino pa ba? Sila JJ Suarez, yung iba dyang na mga kongresista. Ngayon, nanalo yan, oo. Sabihin na natin, sige, nanalo. Kasi nga, hawak naman na nila yung COMELEC. Pinapaboran sila, di ba? So, pustahan tayo sa susunod ng mga election kung mananalo pa yung mga yan. Hindi naman nanalo yung mga yan. Dahil obvious na ngayon, mga Banateros, mga kabiyaya, lalo na kayong mga kongresista, obvious na ngayon yung ginagawa ng mga Marcos. Galit ang taong bayan nyo. Tingnan nyo nga yung ratings. 3 minus. Saan nakakita ng ganun? Kung gustong mahal na mahal ka ng taong bayan, bakit may 3 minus ka? Gago ka ba? Diba? Kaya ako sa inyo, mga kongresista, tayo. Diba? Gising-gising kung kami ngang mga kami nga lang mga Banateros Hindi naman sa sinasabing idolin nyo kami. Pero isipin nyo, kami ordinaryong Pilipino. Wala kaming proteksyon. Anytime, pwede nila kami ipatumba dyan. Anytime, pwede nila kami ipadampot. Pero tingnan yung ginagawa namin, tuloy-tuloy pa rin kami. Tuloy-tuloy kami nakalabanin yung mga korap. Tapos kayo na di hamak na mas makapangyarihan, maimpluwensya sa amin, hindi nyo kayang labanan yung mga taong binabata-bata kayo. Putang ina, supot. Bading ba kayo? Aminado akong bading si Ortega. Joke lang. Aminado akong bading si Ortega. Pero wag naman kayong lahat. Wag naman kayong lahat. Wag kayong maghawa-hawa dyan. Mas dihamak na mas marami ng bading sa Pilipinas kaysa sa mga puno. Wag naman ganon. So dapat tumayo na kayo sa sarili niyong mga paa. Hanggat maaga pa. Kasi kapag tumayo kayo sa sarili niyong mga paa, sa darating na 2027, 2028, etong kalagitnaan ng 2026, tatandaan ng tao yan. At iisipin ng mga tao na kaya lang naman kayo kumakalaban ngayon sa administrasyon dahil nararamdaman yung pabagsak na sila. Diba? Dahil alam nyo na malapit na ang botohan. Hindi na mga tanga mga Pilipino ngayon. Tandaan nyo yan. Hindi na mga tanga mga Pilipino. Alam na nila kung sino yung mga hudas sa gobyerno. Tatandaan nila yung mga pangalan nyo. Tignan nyo na lang. Dati, hindi naman kayo masyadong napag-uusapan, di ba?
Si Bishit Abante nga, hindi ko nga kilala yan eh. Si Luis Tro, di ko nga kilala yan eh. Si Ridon, di ko kilala. Is Barbers, hindi ko kilala yan. Nung sumiklab ang hidwaan o ang panggigipit ng mga Marcos sa Duterte, doon lang natin yan sila nakilala. Aminin mo, sundutin ko yung mata mo. Di ba? Aminin mo na ngayon mo lang yan sila nakilala. Simula nung naging matindi na yung awayan ng Duterte at Marcos. Sa tutusin, hindi na to Marcos versus Duterte. Marcos versus Pilipinas. Pilipinas na to. Mga Pilipino na ang kalaban ni Marcos Jr. ngayon dahil sa ginagawa niyang kahayupan dito sa bansa natin. Diba? Hindi ako nagkamali. Ngayon nyo lang nakilala yung mga kongresista ngayon. Kaya kayong mga kongresista, hanggat maaga pa, linisin nyo yung mga pangalan nyo. Diba? Kasi kung sila Marcos, wala nang pag-asa yan. Putang ina, hanggang ganyan na lang yan. Hindi na makakaapak sa mataas na posisyon yung mga Marcos na yan. Tandaan nyo yan. Never na. Si Amy Marcos, pinasa na nga lang yan kahit paano, pasangawa. Diba? Pero sa totoo, sinir mo, kulelat, kapatid pa ng presidente yan. Sumisip-sip pa sa mga Duterte yan. Diba? Nakikipagplastikan pa sa mga Duterte pero kulelat. Gusto nyo matulad kayo doon? Mga congressman? Hindi ko kayo tinatakot ha. Ito ay isang payo lamang galing sa ordinaryong Pilipino. Galing sa isang vlogger na dukha na katulad ko. No? Ito ay isang payo ng isang butante. Kasi hanggat nakikita ng taong bayan na sunod-sunuran kayo kay Marcos Jr., sunod-sunuran kayo kay Martin Romualdez, kay Lisa, kay Sandro Marcos, putang ina, wala. Masisira pangalan nyo dyan. Yan ang pakatandaan nyo, yan ang itatak nyo sa kukote nyo. Yan ang tawag dito, yan ang talagang itaga nyo dyan sa mga utak nyo. Tatandaan kayo ng taong bayan. Rock my wood. Rock my wood. At syempre, pagtapos ng Congress, punta naman tayo sa Senado. Usapang impeachment pa rin. At eto na nga. Etong Soto ay may sinabi. Ito sinabi ni Soto. Yan sinabi ni Soto. Walang bulagaan. Wow, dinamay mo pa. Walang bulagaan, Soto, sa impeachment. Ang gagawin ko para hindi magkagulo, kung matuloy man ito, gusto ko may pre-trial agad para hindi naguguluhan doon. Ipipresenta ng proseksyon ang lahat ng presenta at yung sa defense, tapos stipulation tayo. So ang pag-uusapan natin yung maliwanag na wala nang bulagaan, wala nang biglaan, walang surprise sa mga pag-uusapan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin dito ni Soto na wala nang bulagaan, wala nang surprise, hindi natin alam, no, kung ano pinagsasabi nitong hinayupak na to hanggang ngayon. Sa totoosin lang po talaga, matapos na maging tuta nitong ni Tito Soto, ni Martin Romualdez at Marcos Jr., wala na rin akong tiwala dito. Wala na talaga ako ng gana. Diba? Wala na tayo ng gana, kaya hindi natin alam kung ano na tong mga pinagsasabi ni Soto. At speaking of Soto, at sa Senado naman na tayo ngayon, yung topic natin, itong paglobo nga ng salin ng yaman nitong ni Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, ang daming boys dyan ang daming mabibili mong boys dyan Oo, eto, basahin natin. Sabi dito, 4 times lumobo yaman ni Ping muling nagtrending. Muling naging usap-usapan ng salin ni Senator Lacson matapos lumobo sa 244.9 million ang kanyang yaman mula sa 58.7 noong 2022. Ayon sa kanya, galing ito sa lehitimong real estate at trading business. Aba, biruin mo ito ulitin natin 58.7 million ang yaman ni Ping Lacson. Pero noong umupo siya
Or simula ho nung 2022. So bago pa lang mag 2022, meron siyang yaman na 58.7 million. Pero grabe yung itinaas ngayon, no? Nung 2022, naging naging 244.9 million. Diba? Kaya naman pala, Senator Ping. Kaya naman pala kahit masira yung pangalan mo, go lang. Kasi may 244.9 million ka naman pala. Paldo! Paldo si Senator Ping Lacson, sana all. No, mapapasana all ka na lang sa mga yaman nito eh. Buti pa kayo nagyayamanan. 'Di ba? Ang tagal nyo na sa Senado, buti talaga kayo nagyayamanan. Pero yung mga botante na bumoboto sa inyo, kailan kaya yayaman? No, pero dito mga banateros, mga kabiyaya, kung totoo man, kung ano man medyo kataka-taka talaga to at nakakabigla to. Biruin mo nagsimula sa 58.7 million noong 2022, lumobo ng 244.9 million yung kanyang yaman. So ibig sabihin, 'di ba? Ang laki ho ng dinagdag tawag dito ng yaman ni Senator Ping Lacson. Sobrang laki po ng nilaki ng pera niya. Biruin mo 'yun. So gagamit tayo ng calculator, no? Oo, tingnan natin kung ilan yung nadagdag, 'di ba? So nadagdagan ng 0.9, wait lang Oo. So nadagdagan po ng halos triple or quadruple nga yung yaman na taglay ni Senator Ping Lacson. Mapapasana all ka na lang talaga. Iba talaga, no? Talaga, alam nyo, sa totoo lang, kahit ako, parang gusto ko na rin kumampi sa mga Marcos Kasi, biruin mo ako, ilang taon na akong vlogger, nangungupahan pa rin ako. Tapos, wala man akong natutusin, may mga mahirap pa, may threat, may kaso, nakakatakot. Parang gusto ko nang kumampi kay Marcos kasi instant millionaire ka Marcos, PM is the key. So yun mga banateros, mga kabiyaya, sana nga totoo na nagsisiatrasan na or nagigising na sa katotohanan etong mga kongresista na sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga Marcos. So sana nga tuloy-tuloy na to at sana totoo nga talaga na alam mo yun, na pag-iisip-isip na nila na hindi naman talaga dapat sundin etong kagustuhan ng Congress, ang kagustuhan ng mga Marcos. Kasi sa tutusin, para lang din naman kasi sa kanila to No, para lang to sa kapakanan ng mga Marcos kasi nga kapag tapos na ho ang termino ng mga Marcos, talagang halos baka nga tumanda na si Marcos Jr., si Ngagba sa kulungan. Baka nga itong si Charis sa kulungan na yung magdalaga. Magdalaga, puta. Di ba? Baka doon na magdalaga yan si Charis kapag sa oras na matapos yung termino at makulong sila. No, kaya sa kanila lang talaga tong nangyayari ngayon. Talagang ang masaklap nga lang diyan talaga pera natin yung ginagamit. No, pera natin yung ginagamit pangtapal doon sa mga taong gusto nilang maging kakampi para lang sumunod sa kanila. Pera natin yung ginagamit sa lahat ng kilos sa mga katulad niyan, yung mga kaliwa na mga todo protesta ngayon, yung mga congressman na mga anti-Duterte, 'di ba? So pera pa rin natin yung kumikilos sa mga yan. Lahat ng galaw, lahat ng gastos pera natin yan. No, yun yung pinakamasakit sa lahat. Kaya sana nga talaga totoo etong mga etong pinagsasabi ng Congress, no. Etong at ito pa nga yung about diyan sa Congress na yan, sana nga totoo din na may mga kongresista na lalaban na or mag-aaklas. Sana totoo na lalabanan na nila tong ginagawa ni Marcos Jr. Kasi hindi naman na talaga tama biruin mo pondo na lang para sa isang distrito, kakamkamin pa. Tapos gagawin babudgetin para sa mga ulo, para sa mga taong pipirma o sa mga
kakampi or sa mga pipirma laban sa impeachment. Di ba? Sobrang lala. Sobrang kademonyohin yung ganyang utak. Kawawa naman ho yung mga distritong hindi mabibigyan ng sapat na pondo. Ang masakit pa nga nito, yung congressman doon sa distrito na yon, kung kurap pa yon, mas lalo na. Di kawawa yung distrito. Hindi niya naman uunahin yung distrito niya. Siyempre, mas uunahin niya yung bulsa niya. 'Di ba? So, yun ang mas nakakaawa at mas nakakainis na pangyayari. Biruin mo dapat yung mga pera na yan sa mga distrito na pupunta yan sa iba't ibang distrito dito sa bansang Pilipinas. So, sana nga, no? So, kayo, mga banateros, etong balitang pag-aaklas or pag-atras ng ibang mga mambabatas dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ano po bang masasabi nyo? At dito sa komento at paglaki ng sahod tuloy ng yaman ni Senator Ping Lacson, ano po kayang masasabi nyo? Kasi kung usapang dapat po yan, di ba? Pinag-uusapan po yan sa Congress. So dapat tinatalakay sa Congress yan kasi ngayon halos hindi magkawari itong mga congressman na pag-usapan yung 80 million na itinaas ng yaman na ni BP Sara daw. So eto yung kay Lacson 244 million. So 4 times na dihamak na mas malaki, pero bakit parang bingi-bingihan sila dito? Sana sabay-sabay tayong manawagan sa mga kongresista na pag-usapan nyo rin etong yaman ni Senator Ping Lacson, kung saan nanggagaling to. Kung totoo ba na galing ba to sa mga business na sa kanya mismo. Baka mamaya isa na pala to sa mga mali-malitang pera, trilyon-trilyong pera na hinahanap natin. So kung ano pong komento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Ng banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros